Gabi pa nga lang napag-usapan na namin ni Daddy na maaga kaming magsisimba ngayon. 4 talaga yung alarm namin pero 4:20 na kami nakabangon. Eto nga si Kuya nakatulala pa habang ginagayakan ko si Esang. Naglinis nga lang din sila ng katawan bago sila magbihis kasi nga masyado pang maaga kung paliliguan ko na agad sila. Kapag ka nga gantong may lakad kami, ang una ko talagang ginagayakan si Esang kasi sa buhok pa lang niya nagtatagal na talaga kami. Yung likot nga kasi niya nakadepende sa mood niya. Si Kuya naman kaya na niyang gumayak sa sarili niya basta iaayos ko lang yung mga isusuot niya. Si Johan nga yung pinakahuling ginagayak sa kanila kasi naman itong bunso ko ang gusto puro lakad. Pawisin nga siya kaya naman kung mauuna siyang igagayak nako pagka-aalis na kami hulas na to. Eto nga si Daddy nagpapahuli rin niya pagdating sa gayakan kasi nga pawisin siya. Fast forward nung nakagayak na nga kami eto nga at umalis na rin kami. Pasikat pa nga lang yung araw nito pero sobrang alinsangan na. Maaga na nga rin sumisikat yung araw kasi 5 na tong mahigit pero maliwanag na talaga. Eto nga tong papunta kami sarado pa nga yung mga establishments dito. Ang napansin ko nga sa daan ay yung mga nagja-jogging. Kapag pala ganitong oras, marami nang nagja-jogging sa Bustos pa nga lang, marami na kaming nakasalubong at nakasabay. Patunay lang na marami na talagang tao na nag-healthy living. Aba, hindi rin biro yung ginagawa nila. Biruin mo, gigising sila ng madaling araw para mag-jogging. Fast forward, bago nga mag 5:30 ay nakarating na kami dito sa simbahan. Saktong-sakto nga ko, konti pa lang yung tao, kaya naman pumasok kami. Pero pagpasok nga namin ay sobrang alinsangan, kaya ang sabi ko doon na lang kami sa gilid. May electric fan naman sa loob na malalaki. Kaya lang iba pa rin kasi yung singaw ng pader. At isa pa nga sa gilid kasi maluwang-luwang yung lalakaran ni Johan. Hindi kami masyadong makakaistorbo sa mga nagsisimba. Kapag ganitong oras yung simba namin, nakakatapos kami hanggang humili. Nakakapag-komunyon pa nga kami. Medyo sakripisyo nga lang kasi maaga kaming gigising pati yung mga bata ay bumabangon ng maaga. Kapag ganitong oras nga rin wala pang masyadong topak yung mga bata kasi kagigising lang nila. Unlike kung mga 9 pa kami magsisimba, bukod sa masyado ng mainit noon ay papaantok na sila. Kaya naman tinotopak na sila. Hindi na kami nakakatapos ng misa noon. Hindi na nga namin natapos yung misa dyan. Nag-alay at nangumunyon lang kami tapos nauna na kaming lumabas. Ginagawa nga kasi yung kalahati ng parking lot ng simbahan. Kung tatapusin nga namin yung misa, maaabutan kami ng dagsa ng tao. Nung pauwi na nga kami, dumaan lang din kami sa lugawan dahil ito na yung magiging umagahan namin. Bukod nga sa lugaw, bumili na rin si Daddy ng tinapay dito sa tapat para may kapartner yung kakainin namin. At eto nga kami habang nag-iintay, nagmumuryot na nga rin si Johan. Nakita kasi niya bumaba yung ate niya kaya ang gusto niya sundan yung ate niya at bumaba rin siya. Ayan nga at nililibang lang din namin ni Kuya para hindi siya mababa. Delikado kasi nasa gilid ng kalsada tsak pag nakababa to ay naku maglalalakad na naman to. Nung nakauwi naman ang kami ng bahay, nagbihis lang din kami tapos kumain na. Linis nga din pala ng puguan ngayon ni Daddy pero hindi siya matutulungan ng katawang niya kaya ako muna yung tutulong ulit. Ang totoo, matagal na kami naghahanap ng maglilinis ng puguan. Twice a week lang naman siya maglilinis tapos isang oras lang naman mahigit lilinisin yung puguan. Baka naman may kilala kayo, PM niyo lang ako. Nagpapasukan na kasi tsak mahihirapan kami nito kapag maglilinis siya ng pugo tas may pasok ako. Ay ST kami pala kasi 3 na nga kaming papasok. Si Esang, ako tsaka si Kuya. Anyways, ang pagkatapos nga naming maglinis ng puguan, nun lang din ako naligo tapos pinaliguan ko na rin yung mga bata. Nung bandang hapon nga dapat bibili kami ng sapatos ng mga bata, yung gagamitin nila sa pasukan. Kaya lang hindi naman natuloy kasi nga sumama yung pakiramdam ko, nahihilo kasi kung tapos ng lalata. Nung nag-BP nga ako, low blood pala ako kaya hindi kami natuloy. Saktong-sakto na sa kapitbahay si Daddy, ang sabi nga niya ay mag-iihaw siya sa kabila. Yun pala ay padespedida din ng pinsang ko so doon kami naghapunan. Pero umuwi din ako agad kasi nga nagising nga si Esang, gusto niya ng katabi. Kaya naman dinalan lang ako dito ng ice cream ni Daddy. O para hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood. God bless. Bye!